Ayan, hello mga kaibigan, what's up? Ako naman po ito si Bort Portea, ang inyong lingkod kung saan dito sa channel na to ay nag-uusap tayo at nagre-review ng mga agimat na ating pinagkikwentuhan. And welcome naman po tayo dito sa bago nating episode na Kwentuhan with Bort Portea. At syempre bago muna yan ay medyo madilim siguro yung aking video, bubuksan natin ang liwanag para makita nyo rin ako ng mas klaro. Yon mga kaibigan, mas klarong klaro na po ako, mas kitang kita nyo na ako ngayon. Okay, in this video episode ay meron na naman tayong isang agimat, isang uri ng agimat na ating pag-uusapan at ito ay ang krus ng alitagtag. Okay, so ano nga ba ang krus na to at ano nga ba ang kasaysayan ng krus ng alitagtag? At bago natin yan talakayin, syempre alam nyo na sa mga bago lamang naligaw dito ay please subscribe na dito sa aking channel para marami tayong mapag-uusapang mga hiwagang nagaganap dito sa ating mundong ginagalawan. Okay, so napakarami na po nating mga mga agimat na napag-usapan. At sa mga susunod pang mga future topic, marami pang mga topic na tungkol nito ating tatalakayin. Well, ang krus ng alitagtag ay ang original nito ay sa Santa Cruz, Batangas. Kaya tinawag itong alitagtag dahil ang original nito ay sa bayan ng Alitagtag. So, ang Alitagtag ay isang bayan sa Santa Cruz, Batangas. So kung kayo ay pupunta man doon o napadaan doon sa Batangas, ay pwede kayong dumaan sa Santa Cruz at makikita nyo ang pinaka-original na krus na to. At maraming mga deboto ang pumupunta sa Santa Cruz para manampalataya at magdasal sa nasabing krus ng Alitagtag, Batangas. At dahil nga sa maraming himalang nangyari sa krus na to, ay maraming gumawa ng mga malilit na krus na tulad sa mga anting-anting, at yun ang kanilang dala-dala bilang proteksyon at ginamit na rin nila bilang mga agimat. At ito na rin ang simula ng mga agimat na tinatawag na alitagtag. Pero mga kaibigan, na nabanggit ko kanina, saan nga ba nagmula ang krus na to? Ano nga ba ang kasaysayan ng krus ng alitagtag? At ating tutunghayan ang makasaysayang alamat ng krus na to. Well, itong kwentong ating tatalakayin ay karamihan ng alam na to ng mga tiga Batangas, lalong-lalo na sa mga lugar na mga malalapit doon sa sa bayan ng Buwan. Tama ba? Tama doon nga. Bawan, Batangas. Yan. So karamihan sa mga lalong-lalo na sa mga matatanda at mga antingero na rin. At atin siyang pagkikwentuhan. Well mga kaibigan, nagsimula ang buong kwento noong 19th century. Okay? Ika-19 na siglo sa buong Pilipinas. At noong mga panahon na to ay tayo ay sinakop ng mga Kastila. Okay? 19th century, panahon ng mga Kastila to, no? At noong mga panahon na yon ay may isang matanda ang biglang nanaginip
Napaginipan niya ang mga maraming sakuna at maraming kalamidad na mangyayari sa kanilang bayan. At nung napaginipan na to ay ipinabalita niya sa mga kanyang mga kanayon at nagbigay ito ng takot sa lahat ng maraming tiga-baryo. Ang sa inilipat ito sa tinatawag nilang binukalan. So inilipat yung krus sa Binukalan, Batangas. At doon siya matagal na namalagi. At doon na rin sa Binukalan naganap ang kauna-unahan nitong milagro. Ayon sa kwento, may dalawang mag-asawa ang nakatira malapit sa kinakatayuan ng krus na to. At ang mag-asawang ito ay nakilala sa pangalang Arsenio at ang babae naman ay si Juliana. Yan na. So sila ay malapit lamang doon sa kapilya na nakatirik, kung saan nakatirik yung krus. Ngunit itong si Arsenio, yung lalaking asawa, ay napaka hilig sa sugal. Sugarol, mahilig sa babae, mahilig uminom at lahat ng masasamang masamang bisyo ay kanya nang nagawa. At kahit ang kanyang asawang babae ay pinagmamalupitan niya. Ang tingin niya lamang sa kanyang asawang babae ay alila. O alila lang, no? Slave, mga ganon, slave. Na kahit ang pagbubuhat ng mabibigat na tubig mula sa malayong balon ay pinapagawa ni Arsenio sa kay Juliana. Napakahirap po nun, mga kaibigan, lalo na ang pagpaakyat at malayo ang balon. Ayan. Siyempre, itong si Juliana ay hirap na sa kanyang asawang si Arsenio, ngunit ay mahal na mahal niya pa rin ito. Isang araw ay lumapit si Juliana sa kapilya kung saan nakatirik ang krus na anubing. At doon siya nanalangin na sana magbago na ang kanyang asawa na si Arsenio. Hindi lang isang araw niya to ginawa, kundi araw-araw. Walang humpay siyang nagdadasal sa krus. Lumuluhod, hinahawakan at umiiyak na sana magbago na ang kanyang asawang si Arsenio, na mawala na lahat ng mga masasamang bisyo sa kanya. Sugal, babae, alak, sigarilyo. Hanggang isang araw, mga kaibigan, isang araw ay nasaksihan ni Juliana ang isang himala mula sa krus, na habang siya ay taimtim na nagdadasal ay bigla na lamang may lumabas na tubig sa krus, sa gilid ng krus. Hindi lamang ito isang patak o isang pawis na tubig, kundi para siyang gripo. Ganong karami ang lumabas na tubig mula sa krus. At dahil doon na siya kumukuha ng tubig, si Juliana, para hindi na siya mahirapan sa pag-iigib doon sa malayong balon. Kumbaga ay nasagot ng krus yung panalangin ni Juliana na sana hindi siya mahirapan. At doon na siya kumukuha ng tubig nilang mag-asawa. Ito namang si Arsenio, mga kaibigan. Itong si Arsenio ay takang-taka sa nangyayari. Tila ba parang napakadami na ng kanilang tubig, mga imbak na tubig.
na napakabilis ng mag-ipon ng tubig itong si Juliana. So ang suspecha mga kaibigan ni Arsenio, ang suspecha niya ay merong ibang lalaki itong si Juliana na tumutulong, kumbaga kalug-kalaguyo ni Juliana. At para mahuli niya ang asawa niyang babae, ay siya ay nag-imbestiga. Kaya isang araw ay mag-iigib na naman si Juliana, ay itong si Arsenio ay palihim na sumunod sa kanyang asawang babae. At laking pagtataka niya na imbis sa balon nagtungo, ang kanyang asawa ay nagtungo ito sa loob ng kapilya. At doon ay laking gulat at laking pagkamangha ni Arsenio nang makita ang milagrong nagaganap sa krus, na napakaraming tubig ang lumalabas doon sa krus ng anubing. At dahil dito mga kaibigan, ay nagbago na napagdesisyonan na ni Arsenio na magbagong buhay. At siya ay naging deboto na ngayon ng krus na yon. At simula noon, silang dalawa ng mag-asawa ang lagi nang nanalangin sa krus ng anubing sa Binukalan, Batangas. Kumalat mga kaibigan ang himalang kwento ng mag-asawang ito. Kumalat sa buong Batangas ang himalang nangyari. Nalaman ito ng mga praileng Kastila. Nako, alam naman po natin na kapag mayroong mga kaganapang ganito ay dapat ang unang-unang makakaalam lamang ay ang mga praileng Kastila. Para maalis ang kaguluhan sa mga tao, ay gustong kunin ng mga praileng Kastila ang krus. Gustong-gusto nilang kunin yon bilang wala nang mapag-usapan, wala nang kaguluhan. Gusto nila itong hugutin mula sa lupa, ngunit hindi nila ito mahugot-hugot. Parang pakiramdam nila ay lumalaki ang ibabang bahagi ng krus, kaya may nahihirapan silang hugutin ito at bumibigat. Isa na namang himala na nasaksihan ng marami. Ngunit ang mga lokal na residente, ang ginawa lamang nila ay nagdasal at nag-alay lamang ng sayaw mula sa krus, at kusa itong nahugot at tumumba sa lupa. At nung ito ay tumumba, simula noon ay inilipat na ito sa bayan ng Bawan. Iyon na mismo ang tahanan ng mahimalang krus ng Alitagtag. Doon sa Buwanan, doon yung po mismo siya mapupuntahan ngayon. So mga panahon ngayon. Ngunit paglipas ng panahon ay sumabog ang Bulkang Taal. Nahati sa dalawa ang krus ng Alitagtag. At ang mga piraso nito ay inilagay nila sa pilak na krus. Diba? Kung naghiwa-hiwalay. So para maging buo pa rin ang krus, ay gumawa sila ng pilak, o pilak na krus, at doon sa loob na yon nilagay nila yung mga orihinal na piraso nito. Ayan na. So pagkalagay nila sa yung mga original sa pilak na krus, ay gumawa naman sila ng dalawa nito. So ngayon naging dalawa ang krus ng Alitagtag, na ang tinatawag nila ngayon na magkapatid na krus. At ito ang naging tradisyon na sa tuwing Mayo
ay pinagtatagpo nila ang dalawang krus na ito bilang salubong sa umaga bago maganap ang kanilang kapistahan. So paglipas ng panahon ay dumami na ang mga deboto at nanalangin sa krus ng alitagtag. Maraming mga antingero ang gustong pumunta sa Batangas para kumuha kahit lamang kapiraso nito, ngunit mahihirapan na sila dahil secured ito ng simbahan at nasa loob ito ng pilak. Nakasild na to sa pilak. Kaya wala na makakakuha ng mga original na piece ng kahoy. So ang mga ginawa ng mga ibang antingero ay kumuha na lamang sila ng kahoy na anubing. So kung naaalala nyo mga kaibigan, ang original naman ay gawa sa kahoy ng anubing. So kumuha sila ng kahoy ng anubing at umukit sila doon ng krus ng alitagtag. So ang itsura ng krus ng alitagtag ay simpleng krus na mayroong mukhang araw sa gitna. At ang iba naman mga kaibigan ay mas mabisa daw kung iuukit ito sa kahoy na dignum. Well, nakikita ko rin yung mga version na mas maraming version na nasa dignum siya. At ang iba naman ay nasa anyong medalyon. Pero kung ako ang tatanungin, syempre dun na ako sa original, dun sa kahoy ng anubing. Kasi yun din yung yun din yung katulad ng kahoy ng original, 'di ba? At kapag meron kang ganitong klaseng krus, ay ilalayo ka nito sa kapahamakan, sa lahat ng mga sakuna, sa lahat ng kalamidad, sa sakit, at sa lahat ng mga negatibong mangyayari sa iyong buhay, ay iiwas ka lahat dito. Pangontra din ito sa mga masasamang loob na hindi kanila pag-isipan ng masamang balak. So yun na po guys ang ating napakagandang episode na tungkol sa agimat ng kahoy ng alitagtag, ang krus ng alitagtag at ang kung saan nagmula ito at ang alamat ng pinagmulan ng krus na to. So by the way mga kaibigan, kung tinatanong nyo kung saan kayo makakahanap ng mga ganitong klaseng agimat, ay syempre pumunta kayo sa mas nabanggit ko ng lugar sa Batangas, sa Alitagtag Batangas, sa labas ng simbahan yan. Maraming mga krus na ganyan. Meron din naman sa Quiapo, ganyan, sa mga antingero, marami rin naman silang ganyan. Okay? So, by the way mga kaibigan, sa mga susunod yung mga video episode ay gagawa tayo ng maraming ganitong mga kwentuhan ulit. So, by the way, ako pala si Bert Portea at maraming salamat sa inyong panonood as always and thank you very much.